Kamusta po kayong mga kababayan kong Pilipino dito sa Pilipinas at sa abroad? Tatanungin ko lang po, saan kayo nakakakuha ng balita, ng news tungkol sa nangyayari dito sa Pilipinas? Kasi kadalasan, maski ako, hindi na ako kumukuha ng news dyan sa mga Facebook o ibang mga social media. Nakatutok ako doon sa mga balita ng mga main media natin, no, sa newspaper, lalo na yung printed, at saka syempre sa mga news abroad via yung streaming nila, mga live streaming. Nagulat na ako kasi kanina umaga nung nakita ko sa balita ng outing newspaper na Manila Bulletin na nakabagabag sa aking isip at saka damdamin, dahil syempre mula nung nagkaroon ng investigasyon dito sa flood control program ng Pangulo, mula nung nagsalita siya ng SONA, naghintay na ako at naghanap kung paano natin magagawan ng paraan para ma-monitor natin talaga kung matutuluyan itong pag-iimbestiga na ito. Kasi nagsimula ang investigasyon noon sa Kongreso, sa Senado, tapos Kongreso gumawa. Pero sa ngayon, mismo ang Pangulo na nagtayo ng sarili niyang pag-iimbestiga, na sa international media, yun ang sinusundan ngayon. Kasi syempre nanggagaling sa opisina ng ating Pangulo, yun ang talagang tinututukan nila. Kaya yung news kanina na binasa ko sa Manila Bulletin, kasi yan din ang mapipick up ng mga international news, medyo naisip ko, ano kaya isipin nila pag nabasa nila na ito ang balita. Kung hindi nyo nabasa ang balita sa Manila Bulletin kaninang umaga, babasahin ko sa inyo. The ICI cannot yet identify any government official involved in the anomalous flood control projects. As it says, investigation is from bottom to top. Sa Tagalog kung sinasabi nila, wala pa silang nakikita na isang government official na nasangkot dito sa flood control program ng presidente. Pag sinabing wala pang government official, ibig sabihin walang government official na nagtatrabaho sa gobyerno o kaya official na binoto, elected sa gobyerno, at maski sino naman na involved dito sa trabaho ng gobyerno. Ibig sabihin, hindi lang government officials kundi government employees na na-involved dito. Isipin natin, ilang linggo na itinayo ng Pangulo itong ICI. Ito ay commission na ginawa ng presidente at sinasabi niya ito ang independent, commission for infrastructure. Ibig sabihin lahat ng mga project na ginawa ng gobyerno, iimbestigahan nila. Sa ilang daan na napuntahan na nila ng lugar, kung wala pang 1,000 na nabisita na nila personally, at libo-libo na sinasabi nga ng balita na mga dokumento na nakuha na ng ICI mismo at saka ng mga sarili nilang mga teams na umikot sa buong Pilipinas, sa lahat ng probinsya para kumuha ng mga dokumento. At dinami-dami na mga dokumento na nakuha ng ICI sa Congress at sa Senate. At sa ngayon, sinasabi nila, wala pa sila nakikita na isang tao sa gobyerno na napasama dito sa sinasabing anomalous flood control program. Subalit, nakapag-demanda na sila ng mga civilians. At may mga nasabi na rin sila at naibigay ang reklamo nila sa ombudsman. Pero
ang nag-iimbestiga na ginawa ng Pangulo, yung ICI, na doon kinukuha ng international media ang mga balita tungkol sa investigation na ito. Sinasabi nila, sa ngayon wala kaming nakikita. Malinis na malinis pa ang gobyerno, ang government officials, pati siguro mga empleyado. Sa ngayon, di ko rin alam kung ano masasabi ko. Dahil may mga nagsasabi ng mga foreigners din na bakit daw ang tagal mag-imbestiga ang ginawa ng presidente. Sabi ko, hindi ko alam. What you know is what I know. Yun lang ang alam ko. Kasi mahirap kasi mag-rely ng mga balita na nanggagaling sa mga sources na alam natin na hindi natin mababalidate. Marami kasi mga false news dito di ba? Kaya kung ano ang ginagawa ng ICI, yun na lang ang pinagkukuha na natin ng balita tungkol dito. Siguro mas mabuti isa na lang hahanapan natin, titignan natin. Yung talaga sinasabing official. Yun ang pinaka-official sa lahat ng official news. Kasi mismo nanggagaling yan sa palasyo sa Malacanang. Kayo na ang magsabi o mag-isip kung ano nangyayari sa ating Pilipinas, pero nakakalungkot lang isipin na ganito nangyayari sa atin sa panahon na ito. Kasi ako at mga kasama ko, nung kami mga estudyante nung 70s, kami ay sumali sa mga protesta nung nagsimula ng 1968, 69, 70. Marami din sa amin ang nawala nung nagkaroon ng martial law noong 1972. At marami naman na mga kasama namin. Ang sa ngayon ay ganito, senior citizen, we are on our 70s na kami. Pero maski pa paano, noong 1986, kasama kami nakisali din sa busina, paglalakad, pagrarally, pagpupuyat, para lumaban tayo sa gobyerno noong 1986. Ngayon, 2025, pasensya na kayo. Ako mismo, on behalf of my colleagues, on behalf of the baby boomers, kami mga nasa 70 na kami ngayon, hindi namin nakalain na ito ang panahon na maibibigay namin o maipapakita sa aming mga anak at mga apo. Dahil noon ay panayang kwento namin kung anong ginawa namin, paano kami naglumaban sa gobyerno para magkaroon sila ng magandang kinabukasan. Pero kung ganito ang kinabukasan, ang inabutan ng aming mga anak at mga apo at iba't kabataan, ako mismo nagsasabi, pasensya, sorry po, sorry. We did our part. Lumaban din kami. Marami ang nawala. Marami din ang natitira sa amin. Pero sana na sa ngayon nasa sa inyo ng mga kamay, sa inyong isip, sa inyong damdamin, sa inyong mga puso, ang panahon na ito, sana magawa ninyo ang hindi namin magawa, ang mabigyan ng magandang kinabukasan ang ating mga kababayan at ating pamilya. Mga kabataan, para sa inyo na ito. Pasensya talaga. Hindi namin akalain na sa hirap na ginawa namin at dinanas namin dito, ganito makikita ninyo. Sa inyo na ang laban. May God bless you. Sige lang po. Isa lang ang ating bansa. Isa lang po. Mga kababayan, nasa sa inyong kamay na. At sorry po talaga. May God bless the Philippines. May God bless the Filipinos. And please God bless the children and the youth. Maraming salamat.